O yan, dahil maraming nagtatanong sa akin nasaan na daw yung house and lot at saka saan daw napunta yung 1 million. Okay, so I have searched yung mga videos. Wala akong nakita talaga na napunta si Diwata sa bangko, kundi right that moment, dalang-dala na yung bayong na punong-puno ng 1 million at kung ano-ano pa, tapos pumunta doon at nakipagkita kay Rosmar. So, saan napunta yung 1 million? Oh, ibinalik ba? Yun ba ay naging props lang? Katulad yung susi na pinakita na house and lot ang nakalagay sa picture ng susi na malaki, ay yung pala isang container lang. Oh my God. Tama na yung panlilin lang, okay? Tama na ang panlilin lang sa mga tao. Kasi pag niloloko yung mga tao, ano pa ang susunod? Lahat na lang yung gagawin nyo ay puro panlilin lang, panloloko na lang. Kaya, ayun, that's a big question. Bakit nga ba, kung ikaw may 1 milyon, di ba dapat dala-dala mo yung perang yon sa bangko at hindi mo lang bit-bit-bit na yan, di ba? Kailangan talagang naka-safe yan o kaya talagang safety ang number 1 na dapat ano, pero parang ewan lang, di ba? Oh. Natural, kung pera ko yon talagang dadaling ko agad sa bangko, hindi yung basta-basta ko na lang ilalagay sa bayong pagkatapos pupunta makipagkita ulit doon sa nagbigay. Para ano? Ayun, pagkatapos the same angle noong nagkaroon na sila ng event, ayun pala, nandoon yung 1 milyon na isang cheque na malaki, kaso nga lang, yung 1 million is hindi cash, kundi yung 1 million na yun is worth of beauty products na bago magamit na cash ni Diwata, ay kailang ibenta pa niya. Nako, kaya pala yung pag-uwi na ni Diwata, na I can see yung the same polo shirt eh. Pag-uwi niya, sabi niya, masakit ang ulo ko. Tapos parang wala siya sa mood. Dapat masaya siya, di ba? Nakatanggap lang siya ng another 1 million, di ba? So, ano na yan, Diwata? Bakit hindi ka mukhang masaya? Ito lang ba ay mga palabas ni Rosmar? Oh my God! Oh my God! Siya nga pala, ang totoong milyonaryo. Hindi kasi nagpapakita yan ng pera. Oh, di ba? At saka isa pa, yung mga sasakyan, lahat ba ang mga ay cash din? Madali lang naman kumuha ng mga ganyan na installment. Kasi ginagamit talaga ng mga yan, yung mga company na nagbebenta ng mga beauty products, na kunwari, may mga Mustang, may mga Ferrari, may mga kung ano-ano silang mga mamahaling kotse, yung pala ay puro mga utang. Para lang malinlang nila yung mga bibili. Eto, dahil total, ginawa na rin lang pala na endorser itong si Diwata, okay, antayin natin mga 3 months, 6 months, o 1 year. Kung totoo nga na talagang pumuti, kuminis at nawala yung mga galis sa mga balat ni Diwata, then bumili kayo. Pero hanggat hindi pa talaga nagbabago ang kutis ni Diwata, then hindi kayo pwedeng ma-scam, okay? Dahil ang mga Pilipino, mauutak na ngayon. Ikaw, pabibiktima ka ba? So, ayan, meron na po akong pahayag kahapon pa. Ayan, ang sa akin lang, di ba dapat wala nang pakailaman kung kanino gusto tumulong ng tao, kung yun yung tao na appreciate ko. And guess what? And FYI lang pala, hindi lang naman si Diwata yung tinutulungan. Kung dami ko natutulungan, yung isang ampulubi na namit ko doon, or nung taong grasa or homeless na namit ko doon sa pagpunta ko kay Diwata, ay yung staff ko na, nandun, yung binigyan ko ng 10 kiyaw. Binigyan ko din ng giant poodle na imported. Libre tirahan, may sarili ng kama, walang ginagastos, libre pagkain kahit ilang beses kumain, di ba? Alam mo yun, tas ginawan ko pa ng page para, kasi nga para ang dami na nagsusupport sa kanya. From wala yun na ako pa nagawa ng page, 0 to di ba? Kaya sa mga magsasabi na tinulungan ko ng si Diwata kasi trending, bakit yung tinulungan ko, wala namang followers yun, di ba? And ang dami-dami kong tinutulungan, guys. Hindi lang po si Diwata. Ang dami-dami kong tinutulungan ng mga taong mas nangangailangan. Yan, araw-araw, ang dami namin tinutulungan. Hindi na lahat na po-post namin sa social media. And sa sinabi pa na, content lang doon, pagbibigay ko ng 1M kay Diwata. Nakita nyo kung gano'n siya halos mangyak-ngyak na nung binigay ko yun sa kanya, di ba? Nakita nyo naman siguro, and sasabihin ba't daw sa bag daw nilagay. Sa bag, kasi siguro baka wala siyang bank account. Tanungin nyo na lang, wala na akong pakailam.
Kung isipin nyo na content lang yun or what, wala akong pakialam. Basta sabi ko nga, kung peke ang pagbibigay ko ng 1M kay Diwata, mag-LBM ako ng 1 taon, pero kung totoo, mag-LBM ka ng 10 taon, char. Ayan, di ba? Alam mo yun, parang, tapos yung mga sasakyan daw namin, peke, yung mga fine-flex ko. Alam nyo guys, hindi ako for the flex or hindi ako sinungaling na tao. Ayun, ayoko nga ng taong sinungaling eh. So, hindi ako for the flex lang, hindi naman sa amin. Yung mga fine-flex namin, amin lahat yan. And sa sinasabi na installment, kung panay sabi na wala akong utang kahit piso sa bangko, kung panay ako installment, kapal naman ang mukha ko, di naman ako nahiya sa teller sa bangko, di ba? Ayun, sinasabi ko nga na hanggat hindi kayang i-cash, wag bumili. Kung meron pang biling kayang i-cash, bumibili ako. Ganun yung motto ko in life. Ayoko yung mga napapanood ko sa teleserye na yumaman, tas dahil di mabayaran yung utang sa bangko, hinatak yung mga property. Kakanood ko talaga to ng teleserye nung bata pa ako. Ayun lang. Tapos sabihin pa na, kinokontent ko lang si Diwata dahil sikat. Bakit ngayon kinokontent mo kami? Kasi, di ba? Parang kaloka. So, ayan. Dapat maging masaya tayo sa pag-angat ng bawat tao. Hindi yung hanapan nyo ng butas, sisiraan nyo. Hindi dapat ganun. Dapat maging masaya tayo sa mga nangyayari sa bawat tao. Hindi na ako dapat pumatol kasi naawa ko kay Diwata kasi nga parang hindi niya kayang depensahan yung sarili niya and every time na magdedepensa siya sa sarili niya, lalo siya ibabash kaysa lumalaki yung ulo ko, kaysa sumasama ugali. Hindi po siya sumasama ang ugali, mabait pa rin po si Diwata. Kung anong pagkakilala ko sa kanya, ganun pa rin. Eh, sabi nga ng asawa ko, pagod lang yung tao kasi inaabala minsan eh. For the picture, gusto lang naman to tao kumita para umangat yung buhay, para sa future niya. Siyempre from ganito siya eh, bigla ngayon pa lang nasa gitna, pinipilit niyong pabagsakin. Siyempre, ginagawa niya yung way para kumita siya, makaipon siya para sa future niya, ganun. Pero ang nangyayari kasi ngayon, parang ginawa niya siyang santo na for the picture, which is ganun din yung nararamdaman ko ngayon na medyo ang hirap nga. Katulad minsan, masama pakiramdam namin for the picture. Pero walang magagawa eh. O, nag-idol kayo. Kailangan namin ngumiti. Kaya, ayun, pinagsabihan ko si Diwata, chinat ko siya. Sabi ko, ngumiti-ngiti ka pagka hindi mo kayang ngumiti, masama pakiramdam mo, or pagod ka. Magtago ka na lang muna doon sa binigay kong, office sa'yo na may aircon. Mag-relax, humiga ka muna dyan, with bed pa yun. So, sabi ko, magpahinga muna siya. Kasi guys, hindi naman si Diwata sanay na parang arte-artista ang peg, 'di ba? Alam niyo yun, parang kakaano lang niya, nag-a-adapt pa siya sa environment na meron siya ngayon. Kaya intindihin niyo lang muna. Pag medyo naka-adapt na yan, magiging okay. Kasi ngayon naririndi. Ako nga naririndi ako sa daming ganap. Ang daming meeting, ang daming kumukuha sa akin ngayon. Pati kinukuha pa ako sa teleserye. Kung ano, naririndi na talaga kami. Talagang pinipilit lang namin, or ako, pinipilit ko lang. Ang daming nag-stress eating nga ako sa sobrang, alam mo, wala akong stress sa buhay, pero stress ako sa daming ganap. Ayan nagchabi-chabi na naman tayo, nag-diet pa ako, nag-inom ako ng Rosmar's Detox drink for the taba na naman ng person. Kasi, alam mo, parang yun na lang pagkain na lang, kita nyo naman sa live kung gano'n ako kalakas kumain. Pagkain na lang talaga yung nakakatanggal ng pagod at stress ko. And katulad kanina, sa sobrang dami ko iniisip, sobrang dami na namang ganap. 6 a.m. na ata kami nakatulog. Nung last time, nagkape ako, 6 a.m. din. Alam mo, parang wala na akong tulog. Tapos nag-live pa, pinagsasabay-sabay ko ang pagiging nanay, asawa, employer, CEO ng brand. Basta alam niyo yun, parang ang dami, nakakapagod. Tapos kinukuha pa ako sa mga pag-aartista. Alam mo yung hati-hatiin ko na yung katawan ko. Diba? So, ayan. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga tao na pag may umaangat, gusto agad ibaba. Na parang dapat diba maging masaya tayo. Ako nga, kung tutuusin, kalaban ko sa pagpapare si Diwata, pero hindi ko iniisip yun, sinusuportahan ko pa rin siya. Diba? Talagang pinopromote ko pa rin siya, pinagtatanggol ko pa rin siya. Kasi hindi ko siya tinitingnan as kalaban or kaaway or what. Sinusuportahan, gano'n naman dapat, diba? Hilahan pataas, hindi pag may umaangat, hinihila agad pababa. O ayan, mag-register ka na sa live event ko. O, piso iPhone, piso cellphone, piso laptop, di na natapos kaka-live. O, sa June 15 naman yan. Go, go, go! Kasi mga tao, nakaka-stress kayo, char. Hindi, buti kasi ako, wala akong pakialam talaga sa mga ganyan. Talagang, lang ako, alam mo parang chill lang ako sa buhay. Pero pag yung mga loved ones ko na yung medyo napapatok ako talaga. Pinipigilan ko naman eh. Pero nga, sabi nga ni Diwata, wag ko na daw pansinin. Pero naawa kasi ako sa kanya. Pero kung ako lang, wala akong pakialam sa mga basher.